Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, plus 9:05 sa aga. Western Visayas, Panay Island na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsunod mo gid sa maasing watershed. Pinaka-purpose na ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapiktahan ang ina freedom of expression. Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Siyudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Dinggaman nga bahin sang kalibutan, naghahatag kami sa katawaran. Mayong aga, good morning sa inyong tanan. Mga welcome sa isa naman edisyon sang pagpangalagad sang programa Balita Issue Kagiban pa. Adlaw kita karon sang Martes, Enero 20, 2026. Mabiyan inina ang ika-3 sa apatanan ka Martes karon nga bulan sa Enero tuig 2026. Naginanda mga ikapulinyo, tub-tub, alas 9:55 sa bunga aga, ako ang inyong alaga, JP Harbas. Sa ating mga sukitag paramati all over Western Visayas, provinces sa Baclan, Antique, Capiz, Guimaras, kag Iloilo. Sumuman sa atong mga kulturan sa Negros Occidental, maayad-ayad gid nga aga sa inyong tanan. Subong man ginatami raton sang isa ka ayad nga aga ang tanan nga mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad. Nagaupod man sa aton sini nga pagpangalagad pinaagi online. Ang programa Balita Issue Kagiban pa mabatan live sa 585 kHz sa lisuan sang inyong mga radyo. Subong man sa aton official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Mga biyan kahapon nga daw ang aton presidente, no less than President Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagpadulong sa pila ka mga area sa Western Visayas lagip na sa Negros Occidental para pangunahan ang personal nga pagkamusta sa mga kauturan naton kag subong man sa mga proyekto nga ginapatuman sang aton nga gobyerno. Lakip sa iya nga ginpadulungan ang bag-o nga Antique Airport sa Banwa sang San Jose de Buenavista. Ginpadulungan man sang presidente ang Rice Processing System o kon RPS nga proyekto sa Department of Agriculture Western Visayas sa bahin naman sang Hamtik Antique. Kag sang hapon ang presidente Mabiana nagpadulong pagid sa Bacolod City. Agud nga pangunahan man ang pagpatuman kag check mga biyan sa mga pila ka mga programa sang aton sini nga gobyerno. We are referring mga biyan sa ginabuksan nga Sumag Water Treatment Plant o SWTP sa Negros Occidental nga isa sa pinakadako nga water treatment facility sa Negros Occidental. Sunod kay Presidente Ferdinand R. Marcos Jr., pabas kugun sang sining gininaguruhan
nga pasilidad, ang lokal nga infrastruktura, proteksyon sa ikang lawas sa mga residente, kag suporta sa parang nga pagpasanyog sa ekonomiya sang Bacolod City kag kaingod nga lugar. Ang inyo alagad mga biyan ang hatagan sang higayon nga matambungan kag masaksihan mga biyan ang pagpadulong ni Presidente Marcos sa Antique Airport kahapon. Dali sa ako nga pagpakalagad sa mga aga, agon igapalabot sa inyo ang pinaka mga impormasyon nga ato natipon sa sining aktibidad sa Presidente kahapon. Nagib sa akon sining na-interview mga biyan si Secretary Giovanni Lopez o si Secretary Banoy, ang tiglikom sa Department of Transportation. Nagpalabot mga biyan sa iya sining panginbulahan sa tanan nga mga Antiqueño sa ilang nangin bag-o nga airport. Mas matahom, mas malapad, ag mas barato nga airport. Mas barato bangod hindi tanto ang nangin gastos sang gobyerno sa pagpatuman sa siniiya nga proyekto. Particularly mga biyan sa passenger terminal building na nagdangat lamang sa masobra 120 milyones pesos. Ang isa ini sa highlight sa presidente sa iya nga nangin speech kahapon, ang barato nga costing without compromising the quality sang sining passenger terminal building. Para matagan kamo sang ideya mga biyan sa siniyang aktibidad, istorhan nato nina sa digid lamang madugay. Samtang tiwan taman nga bumati sa inyo ang pila ka mga interviews nga aton nga natipon dito sa Antique Airport. Kahapon we were able to connect with Director Dennis Arpia of the Department of Agriculture Western Visayas. Ago na hibalo naman kung ano ka-importante ang naging pagbisita ni Presidente Marcos dito sa panuwasang hamtig para sa rice processing system. So, istoryahan naman nila mga biyan sa atong siling pagpangalagad subong nga aga. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:12 na sa aga. Before we proceed mga biyan, mag-check anay ba kita sa latest update sa lakat ng panahon. Ibalo naton sa Pag-asa Iloilo ang mga paniempo sa mga adlaw sang Martes. Kag ano ba ang lauman naton nga paniempo as we move closer sa highlights mga biyan sang Dinagyang Festival. Understand mga biyan, we are counting the days. Nga nabilin antes ang highlights ng Dinagyang Festival nga natalana hiwaton sinina nga weekend. Nagpila na ka-aktibidad mga biyan ang ginbuksan para sa highlights man ng atong sining nga mga aktibidades para sa karon nga tuig nga Dinagyang Festival. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:13 sa aga. Check natin mga biyan ang atong nga koneksyon sa Pag-asa Iloilo. Ibalo naton sa nasambit iyang ahensya ang latest nga monitoring sa lakat sang panahon. Sa sining oras, open natin sa piyag na linya, we have Ma'am Leonor Silvestre sang DOST Pag-asa. Ma'am Leonor, good morning. Hi, hello everyone. Good morning. Muna ang atong latest weather update para sa subong nga adlaw sang Tuesday, January 20, 2026. As of 4 a.m. ko din na aga, ginamonitor natin ng si Bagyong Ada. Ay gina-estimate natin base sa mga available nga data nga ang iya sentro ay may kalayuan 675 km east of Pasiguran, Aurora. May maximum sustained winds nga 55 km per hour near the center, kag gustiness nga up to 70 km per hour. Ang iya hulag ay pa-eastward at 20 km per hour.
Kasi sa ating mga track intensity outlook, si Bagyong Aday may posibilidad na mag-downgrade into a low pressure area by tomorrow. And then, northeast monsoon, nag-affect sa may northern Luzon. Diri naman sa Western Visayas, generally fair weather kita, pero wala man natin niladula mga posibilidad sa mga isolated na pag-ulan, pangalatag panago o tuga sa mga localized thunderstorms. Mahina tubtub makasarangan naman ang hangin natin nga magahalin sa direksyon northwest to north nga magadala sa makanay tubtub makasarangan na pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 24 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw na butla kaginang alas 6:13 ang aga kag magatunod ini alas 5:48 karon sa hapon. Kag muna ang ating latest weather update halin diri sa Iloilo Doppler Radar Station. Ako si Lenore Sylvester, madamo gid salamat. Ma'am Lenore, we are just counting the days nga nabilin antes ang highlights ng Dinagyang Festival. For guidance, ma'am, sa aton nga mga kuturan nga nagaplano nga magpadulong diri sa syudad sang Iloilo para makisadya sa Dinagyang Festival. Ano ba ma'am ang lauman naton nga panyempo in the next days subong nga semana? Well, in the next 2 to 3 days, sir, ano man kita sa generally fair weather man kita, sir. Ayun. Ma'am Lenore, for your time information nga hatag sa Radyo Pilipinas, madamo gid nga salamat kag padayon. Welcome, sir, kag maayong aga sa lewat. There you have it, mga biyan, latest update sa lakat sang panahon gidulong sa aton sang Pag-asa Iloilo with Ma'am Lenore Silvestre. Alas 9:10 sa aga sa aton nga pagpanumbalik, manginggaw po daw ko na istoryahan naton mga biyan ang pila ka mga detalye o kung impormasyon nga aton natipon may kang tanan sa bag-o nga Antique Airport nga inaugurahan no less than by the President Ferdinand R. Marcos Jr. kahapon. Ini kagiban pa nga impormasyon pagkatapos lamang sang pila ka pahanumdum. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal. Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, endoy ka. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon. Ikaw pa. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Alam mo ba kung ano ang mambabato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wangod Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wangod is the Philippines' oldest mambabato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wangod in My Modern Metro, telling Wangod's story as an apprentice at 15.
breaking the norm, learning the Mambabatok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mambabatok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Ang tangi kong pag-ibig. You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the kundiman with the harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's a traditional way of serenading, but they differ in time and structure. The kundiman having a moderate 3/4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics. Kaawa-awang tao or sitwasyon where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang mga nganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of kundiman, Conching Rosal, Silvia La Torre, and Atang de la Rama. Sikat din sa pag-awit ng kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Philippine Standard Time, last 9:24 na sa aga sa gihapon nagapamatiga mo sa pagpakalagad sa programa Balita Issue kagiban pa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Minaway na kami naton sa isa kamayad-ayad nga aga kag happy birthday ang aton sining technical partner
sa aton sining pagpangalagad kada Miyerkules si Sir Vermore Bong Aventura. Si partner Bong adaga sa ulog subong sang iya sining kadlawan daw 18 na siya yata sumad daw. Daw soldiro lang nga mon sining kaupod. Mon imo sining tulog. Kundo masala mo kay isa daw 17 lang eh. Kaylong Bong, happy birthday. More blessings gid ang mag-aabot sa imo as you continue to become a blessing sa iban pa nga tawo. Alas 9:25 na sa aga. As mentioned earlier mga abyan, kahapon we were given the opportunity nga ma-cover ang pagbisita ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa banwa sang San Jose de Buenavista sa probinsya sang Antique. Ang nasambit iyang paluparan ang nagaserbeng mayor nga alagyan. Nagaangot sa mga nanway tuhay nga probinsya sa bugos nga Pilipinas. Karon maabyan ang Antique Airport ang classified bilang Principal Class 2 Airport ang nagabaton sang 3 ka flight kada semana. Ini mga abyan ang nag-abi-abi sang mga biyahero o kung turista sa ginakabig probinsya kung sa diin mountains meet the sea. Ang bago sining passenger terminal building may kasangkaron nga 2,224 square meters. Hindi mo abyan ang mas malapad sang tanto kung ikumpara naton sa 181 square meters. Bakit ang tato kahapon sa pagbisita naton sa Antique Airport, bawdo ang daan nga passenger terminal building pero tigig gagamay. So hindi mo siya ma-imagine nga amo na gali ang daan nga Antique Airport o kung ang daan nga passenger terminal building kay kung tulukon mo masalan mo pa iya nga balay o kung isa ka health center. Pero bangod sa development, bangod sa pagpangikasog sa aton sini nga gobyerno from 181 square meters masobra 2,000 gid ka square meters ang nadugang sa Antique Airport. Bangod si mabiyan, ginlauman man ang pagtaas ng kapasidad sa seating capacity sa nasambit nga passenger terminal building. Kung siyang una, 64 lang ang kaya ma-accommodate kada tiun. Subong mabiyan, they can accommodate to up to 360 passengers. Even ang mga check-in counter mga biyan ang nadugangan halin sa duha pagkadto sa anom. Gamit ang bag-o nga ramp, kaya man sa paluparan nga magbaton sa tugtob 4 ka jet aircraft sa dululungan. Nagapataas man sa operational capacity sini. Magluwas diri ang control tower. Ang gin-upgrade man halin sa 3 padulong sa 7 ka panalgan para maghatag sang mas maathag nga panan-awon para sa mas safe kag mas epesyente nga operasyon sang mga eroplano. Nagbutang man sang mga moderno nga sistema para sa baggage handling, flight information, kag kahilwayan sa mga pasahero para nga mangin mapanami pagid ang ila sini nga kabusan nga travel experience. Pinagi sa proyekto sa pagpalaba mga biyan sa runway, ang paluparan ang mangin handa na para sa mga jet aircraft. Bangod ang kalabaon sini alin sa sadto 1,430 ka metros ang nangin 1,800 metros na. Sa kadako nga tikang sa kapasidad sa aircraft navigation sa Antique. Ang pagpanguna sa Department of Transportation kag sa Civil Aviation Authority of the Philippines, ang mga development sa sining paluparan ang magaserbe man nga simbolo sa pag-uswag sa subong man bugal sang mga Antikenyo.
Ang proyekto ang ginapatuman mga biyan, pinagiman sa pagbibigay sang aton sining nga mga lokal nga panguluhan, pinagiman sa suporta ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mas ginpasulhay nga koneksyon, komportable nga pagbiyahe kag kasulhayan para sa kada Antikenyo. Samtang sa iya sining nga mensahe mga abyan kahapon, ginhatagan punto sang aton sining nga presidente. Ang iya sining pagpasalamat sa mga Antikenyo sa mainit nga pag-abi-abi sa iya. Dungan sini, ginpalabot man sang presidente nga handom sang administrasyon ang pagpaayo sang kalidad sang transportasyon sa Antique. Agud mas madamo pa nga mga Pilipino ag mga turista ang makakadto diri. Sunod sa presidente, nahibuloan niya ang kakapoy, kabudlay, kaguol nga ginaagyan adlaw-adlaw sang tag sa kabiyahero, presidente man o kung turista sa pagbiyahe sa atong nga pungsod. Ginapabugal man sang presidente nga jutay lang ang gingastos sang gobyerno sa pagpatindog sang bag-o nga passenger terminal building na nagdangat lang mga biyan sa masobra sa 120 million pesos. Suno sa presidente, ang Antique Airport isa ka maayong ehemplo nga kung husto ang ginabutangan sang kwarta sang banwa. Makita nga madamo gid ang sarang nga mahimo, mas madasig, mas barato, kag mas manami. Alas 9:31 sa aga. Isa sa mga na-interview naton kahapon following sang sining pag-inaugurar sang Antique Airport ang tiglikom sang Department of Transportation Novlas ng Secretary Giovanni Banoy Lopez. Yari bala pamatian naton mga biyan ang pila sa mga sabat ni Secretary Lopez sang ma-interview sang local media. Antique, congratulations po sa inyo. Meron po kayong isang magandang paliparan at parating nga pong sinasabi ng ating Pangulo, malinaw ang kanyang kautusan. Ang mga ganitong paliparan, pantalan, no? Lahat ng mga sektor ng transportasyon ay gawing mas moderno at mas convenient sa ating mga commuters. Ito rin po ay sa tulong ng ating mabutihing senador, si Senador Loren Legarda, na talaga pong pinaglaban niya ang pondo para dito. Tulad po rin sinabi ng ating Pangulo kanina, ang budget po para sa terminal alone, itong passenger terminal building natin, is 126 million. No? Yung 126 million na yun, makikita nyo, basta sisiguraduhin natin na bawat sentimo na pupunta sa proyekto, na pupunta sa tamang gastusin, maganda ang kinalabasan. Ito po ay 2,200 more or less floor area po, square meter natin. Kumpura po natin dun sa dating terminal natin na 180 square meters lamang na pwedeng kakasya ay 60 passengers at limited. Napakaliit po. At yan naman po ay parating pinaglalaban ng ating Pangulo na yung mga ganito mga infrastructure ay siguraduhin maganda para sa ating mga. The entire project cost po, no, kasama ang mga site acquisition. And niliwan natin po ng hindi po ito one-time na budgeting. Kung malay, meron tayong sinasabi na multi-year na pagpabudget po natin. Kasama natin yung site acquisition sa lahat po ng development. Ang feasibility study po nito, ang budgeted cost is more or less 1.5 billion. Kasama natin yung pagpapalawak, pagpapahaba ng runway, pagbibili ng mga iba't ibang mga ari-arian para mapalapad natin ang ating mga runway, pagtatayo ng mga ibang mga infrastruktura, vehicular building, genset, ang dami pong mga sinasabi natin parte ng scope. So kapag isa-isahin po natin, makikita niyo po, no, ang isang building na tulad nito, kaya pala natin 26. Ito 1.5 billion, ito po yung budget. Pero hindi po ibig sabihin, ito po yung gastusin. Kapag makikita niyo, pag nagpo-procure kayo, naglalagay kayo ng estimate ABC, approved budget cost, tapos kung magkano talaga yung tingin ng isang contractor, yung mga gastos na. Yung diferensya po nun, yun po yung savings sinasabi natin. Sir, nag-graduate.
The operation is already ongoing. Nag-start na po tayo dito today at three flights per week. Yes. At kami naman po yung ipag-ugnayan sa ating mga airlines. Mapapal, Cebu Pacific. Kasi papakita natin parati na may maganda na po tayo ng price structure. But in the end of the day, kasi sila yung gumugawa ng market study. Ang gobyerno po, binibigay lang natin ang magandang price structure. Pinapakita naman natin na meron namang market. At hindi sila, kaya pinapalaparan natin ang ating runway upang sa ganun, mas malaki po ang aeroplano ang pwedeng gumamit dito at para bumaba din ang pamasahe ng ating. May pagtaas sa Wala namang pagtaas ang terminal fees natin. Saka very minimum. Kung ano man yung terminal fees natin ngayon, ganun pa. Sir, may international flights na. Ang konsepto po ng international flights, hindi po ganun kagad. May kaakibat po yan na pagbabago sa infrastruktura, sa mga kailangan na navigation ng ACE na sinasabi. Hindi ako technical, pero yun yung pagkakaintindi ko. Pero ang bottom line kasi parati dyan kaligtasan ng ating mga pasahero. Sir, can you expound sa plano na simulan din yung jet operations? Yes. As to the jet operations, kami is closely coordinating with the LGU. Parang meron tayong runway na ngayon na 1,800. Pero meron sinasabi ang mga aviation authorities na meron tayong OLS daw. Isang prinsipyo yan sa aviation, ang tawag dyan is obstacle limit surface. Dito po sa dulo, meron po mga bahay dyan na kailangan namin makuha. May mga puno na kailangan tanggalin. Kasi nga daw po ang isang piloto, again, for safety reason, kapag mga ganitong malalaking aeroplano na ang gumagamit ng runway, dapat nakikita niya lahat. So ngayon, may budget dyan. We're closely coordinating with LGU para yung mga kababayan natin, mga apektuhan dyan, may lilipat natin. May resettlement na. Hindi lang po dyan sa parte dito, meron din po dito sa likod, yung DepEd building. Kapag yan, naayos na po lahat yan. And, papapuntahin natin ang airlines dito para sila mismo makita nila. Kasi ito po ang parati natin na lalahanin po. Kahit gusto po ng gobyerno na big runways to. Kahit nagawin natin lahat ng runway natin for jet operations. Kapag hindi po convince ang ating mga airlines, na una kung meron ba talaga merkado sa mga pasahero. Pangalawa, kung sapat na ba yung price structure, baka matatagalan pa ang ating jet operations. But hopefully, we can finish yung mga kailangan sa amin kasama ang LGU within the next 6 months. So far, sir, ano po yung biyahe na galing po na sa amin kung pa-flight? Ibibigay ko yan sa mga airport. Yung mga biyahe daw, ang alam ko lang, meron tayong PAL Express. PAL Express from Manila po ang alam ko. I don't know if there's meron ba tayo? From Clark, meron din. Sir, gusto na po ba yung jet aircraft at saka yung airbuses natin? In terms of capacity po, hindi po. Kapag mga Airbus, malalaki po. May mga Airbus na malalaki. As to the engine, pareho po yan. It's jet engine. Pero yung jet aircraft na dito, ilan yung capacity? 200. Mga 200. Parang sa Airbus, as malaki yes. Sir, isa sa mga na-highlight kanina, yung murang presyo kanina. And there's a challenge to other airports na panatilihin din yun. Yes. Mura lang. We cannot overemphasize yung costing nitong building. Ito yung sinasabi natin na kapag walang nakikialam ng mga politiko, walang corruption, then we can ensure that every centavo allocated for one project, mapupunta. Imagine for a 2,400 square meter na floor area, costing 126 million. Ganito kaganda. Then that should be the standard. And that should be the yan po ang sabi ng ating Pangulo. Yan ang magiging pamantayan sa mga ganitong airport. Seamer Racing Equator. If we are from Iloilo, may wino po, ano po yung mga updates po sa Iloilo? Ngayon po, sa Iloilo natin, naayos natin yung passenger terminal. I think that was last year, binisita natin. Nagpapalagay tayo ng mga escalators, elevators. Then yung runway, pinapa-asphalto natin, pinapaganda natin.
tuloy-tuloy naman ang operation ng DOTR at CAAP. No? Tinitignan natin na kailangan kasi pangalagaan natin ang mga ganitong mga infrastruktura upang siguro hindi mag-deteriorate. No? Pero humingi rin kami ng tulong natin mga kababayan. So, huwag naman nilang baguhin ang mga ganitong mga As not the plan to expand the airport, ano po latest? Ngayon po, meron kasing ongoing na unsolved with the DepDep dito sa Iloilo natin. So, kami CAAP with DOTR, tinitingnan namin kung paano nito mapapabilis o ano pa kailangan gawin namin, whether to push through or not to push through anymore. So, regardless of that scenario right now, basta ang CAAP with DOTR, tuloy-tuloy yung development, pag-rehabilitate, ayusin yung kailangan ayusin, kumpinin yung kailangan kumpinin. Thank you din po. Antique, congratulations. Payag ni Secretary Giovanni Banoy Lopez ang tigdikom sa Department of Transportation may kang tanan sa pila ka mga pagtinguha sa aton sining gobyerno nga mapatahom ang Antique Airport at the same time ang paghatag emphasis sa aton sining tigdikom sa mangin bag-o nga standard sa mga similarly situated airports sa Antique nga kaya man lang kung kaya man lang nga panubuon o kung minimal lang ang gastos but the quality is still there, that would be the new norm kumbaga sa pagtukod sa airport. Ang Antique Passenger Terminal Building yara lamang sa 120 plus million ang ila sining nangin gasto. Pero kung imo katan-awon mga biyan ang pasilidad, tama gid ka tahom mahambal nimo nga moderno na ang pasilidad, madamo sa mga facilities nga gina-introduce ang aton sining DOTR kag CAAP nga magkasabay ang Antique Airport sa iban man nga mga well-developed na nga airport sa aton sining nga pungsod kag ang travel experience ng aton sining nga mga kauturan, especially those residing and visiting Antique, mangin smooth kag mas mangin enjoyable. Inhatag man sa tigdikom ang pila ka mga updates sa ginapadayon karon nga pagpatahom sa Iloilo International Airport nga nag-cater na sa pila ka mga international flights gikan sa pila ka mga pungsod sa Southeast Asia. Alas 9:42 sa aga. Lista mga biya, pamatian naman natin ang malipot nga pagpakighinon-ano natin with the Mayor of Sibalom Antique, si Mayor Giancarlo Oxenia, nga atong ginkuhaan sa reaksyon kung ano bala ka-importante ang ining development sa ila siniiyang banwa ag sa bug-os nga probinsya. Yari pamatian natin si Mayor Giancarlo Oxenia. Aking pagpasalamat sa Presidente at also kay Senator Loren Legarda sa pagbigay importansya sa dito sa Antique bagong airport. So, syempre, with this new airport, tingnan natin, isa ito sa pinakamagandang airport dito sa Western Visayas. Looking tayo sa Katiklan, Kalibo, and Roas. Ito ngayon yung isa sa mga pwede natin masabi na pinakamaganda. So, Mr. President, thank you for giving this airport sa Antique. Siyempre naging hindi na maging problema sa mga taga-Antiqueño na pumunta ng Maynila, especially this airport na is pwede namin pabugal. So thank you very much and hoping na more blessings pa sa Antique to come. May initial po kayo magkano Having new airport dito sa Antique is syempre yung priority natin is tourism, so dito sa San Remeo yung ating Little Baguio,
Also sa Sibalom yung aming Rainbow River. And siyempre marami pa. So mas maging easy na sa ating mga turismo na pumunta dito sa Antique. At least we have new ways to makapunta, especially Iloilo, Boracay, no? So pwede na rin naging route yung Antique. There you have it, mga biyan. Ang nanging pahayag ni Mayor Giancarlo Oxenia, ang alkalde sa Banwa sang Sibalom sa probinsya sang Antique. Siya sining nga pagpalabot sa iyang pagpasalamat sa kay Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa bulig sining mahatagan katumanan ang handom nila nga mas manami, mas matahom nga Antique Airport. Suno sa alkalde ang Antique Airport ay isa sa pinakamatahom nga paluparan sa bugos nga Kabisayan ng Katungdan kag dugang pa niya iya man kinalauman nga sa pagbukas ang bagong nga airport mas magabaskog pagid ang ekonomiya kag turismo sang bugos nga probinsya. Nebulan man sang alkalde nga ining bulig will not only benefit ang ila sining Banwa but will also benefit the entire province of Antique. Oras sa Radyo Pilipinas, 9:46 in the morning. Samtang magluwas sa airport, mga abyan, ginpadulungan man kahapon sa atong presidente sa Antique ang gina-inaugurahan o kung gin-inspeksyon nga rice processing system kanhamtang naman sa Banwa sang Hamtik. Gayon naton nga na-interview mga abyan ang Tiglikom kung ang Regional Executive Director sa Department of Agriculture Western Visayas, Director Dennis Artia. Sa iya madako nga tulong o kung dako nga bulig para sa mga lokal nga mangunguma ang ining pasilidad. Yari pumatian nato mga abyan ang kabahin sa nanging sabat ni Director Dennis Artia kung ano kaimportante ang ining proyekto sa mga mangunguma. Hamtik sa yung bibisitahin ng presidente sa Hamtik, sa Hamtik Cooperative, yun po yung isang gumagana na ngayon na rice processing system. Second level po ito at nag-produce ng magandang klase ng bigas mula po sa inanin ng ating mga local farmers. Ito po ay napaka-importante kasi hindi na kailangan lumayo ng ating mga rice farmers na pagdadalhan ng kanilang mga palay. At makakaiyak pa rin po tayo na napakagandang quality ng magiling. At yun po ay masisigurado natin din na ligtas at makatulong pa tayo ng diretso sa ating mga farmers. So, nandun po yung kasama ron sa bibisitahin ng presidente, yung meron pong nandun din po yung mga beneficiaries natin ng mga agri-interventions dito po sa bahagi ito ng Antique. Nandun po yung mga farmers, pati po yung iba natin mga mangingisda at makadawang malad po nila yung presidente. Of course, ang aming pong secretary, si Secretary Junior. How many beneficiaries po, sir? Yung nandun lang po kasi hindi naman natin pwedeng cater lahat. Yung higit po mo lang mga 300 farmers and fishers po yung nandoon. So, hindi na po na natin pumunta yung iba. Pero nandun po sila to join yung... Okay. Thank you. There you have it, Mabian, ang naging kabahin sa payag ni Director Dennis Arpia, ang Regional Executive Director sa Department of Agriculture Western Visayas. May kangtanan sa pagbisita naman ni Presidente Marcos sa Hamtik Antique para sa pag-inspeksyon sa rice processing system kag paghatag sa pila ka mga suporta sa gobyerno sa mga mangunguma kag mangingisda sa probinsya sa Antique. Suno sa Direktor sa DA Western Visayas, dako nga bulig ang ining bisita ni Presidente Marcos, particularly ang ining ginpatuman mga biyan nga rice processing system sa Hamtik Antique. Bangod nagapati ang pinuno sang DAWV ang ining proyekto kinahanglan gid no nga mabuligan ang aton sining nga mga maguma
kaya hindi na nila kinahanglan pa nga magpalayo o kung magpadulong sa ibang nga lugar para lang nga magpagaling sang ila sini nga mga humay. Kagagin pahayag man sang direktor nga makasiguro man ang publiko nga mangin maayo ang kalidad kag mas safe ang mga palay nga ginagaling sang sining rice processing system. Kaupod naman ni Presidente Marcos sa pag-inspeksyon sa sining pasilidad. Nahulas dan mga biyan si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. kaga iban nga mga pinuno sa Department of Agriculture. Mabiyan ang aton sining presidente ang nagpadulong pagid sa bahin sa Negros Occidental kahapon nga adlaw after sang iya sining pagbisita sa Hamtik Antique. Pero ang detalye sa silang balita ginalauman naton nga mapatpat sa ibang mga public affairs program sang Radyo Pilipinas Iloilo subong iyang hapon. Alas 9:50 na sa aga. Gusto naman nga magpalawig pa kamaghatag sa mga dugang nga balita kag impormasyon. Santo sa mga biyan, wala kita sa oras nga nabilin sa ato sining pagpangalagan. Bantayan ang iban pa nga mga balita lokal kag mga balita nga ginbantayan sa aton nga kaupdanan sa Bugos nga Pilipinas. Iban pa nga mga public affairs program sang Radyo Pilipinas Iloilo kag DZRB Radyo Pilipinas Sambatyo Manila. For the meantime, it is time to say goodbye. Ilamang kuto ba itong pagpangalagan sa mga adlaw sang Martes. Bayog na kita sa gihapon buwas ka adlaw, same time, same station. Aton sining naupod sa Engineering Department, Mr. Vermora Bintura. Once again, happy birthday. Sa kala na ginamang sa akong mga katuwang technical sa subong adlaw, si Mr. Rochelle Jones Otahero sa studio kag Mr. Jeffrey Bitita sa transmitter. Parang inyo nang inalagad JP Harbas. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.